Imaginein mo to, automated na yung buong business mo. Tapos si AI na ang bahala sa mga nakakainip na tasks. Kaya ikaw, makaka-focus ka sa mga bagay na talagang importante. Sa video na to, i-explain natin step by step kung paano i-set up ang N8N para sa AI automation. Unang-una, ipapaliwanag ko kung ano yung N8N at bakit game changer siya pagdating sa pag-automate ng workflows, lalo na kapag may AI integrations. Tapos, idadaan ko kayo sa buong setup process, mula sa pagpili ng murang VPS, like yung mga makikita nyo sa Hostinger, hanggang sa pag-install ng N8N at pag-configure ng mga key features nito. Pagdating sa dulo ng guide na to, ready ka nang gumawa ng sarili mong automated process na makakatipid ka ng oras, makakatagdag sa productivity, at hindi mo na kailangang gumasto sa mamahaling software suites. Bago tayo mag-dive sa technical setup, lagyan muna natin ng context ang lahat ng to. Si N8N ay isang open source na workflow automation tool na magbibigay sa iyo ng power para i-connect ang mahigit 1,000 apps. Walang bayad sa license dahil meron itong free community edition. Dahil sobrang flexible niya, pwede kang gumawa ng kahit anong automation, mula sa simpleng tasks hanggang sa mga AI-powered workflows. At dahil open source siya, ikaw ang may full control sa data mo at pwede mo siyang i-customize para talagang bumagay sa kahit anong specific needs mo. Most users nga mas pinipili ng i-self-host siya para mas mababa ang gastos at secured pa ang privacy. Isa sa mga best na paraan para gawin to ay mag-deploy gamit ang affordable VPS. At ang best service para dyan ay si Hostinger. Ang maganda sa Hostinger, may kasama na tong pre-configured UI template kaya sobrang dali ng pag-setup ng N8N. Sa ganitong setup, meron kang freedom na mag-experiment sa AI integrations. Kasama na dyan yung LangChain. At sure kang tatakbo ang workflows mo sa reliable at scalable na server environment. Bago ka tuluyang mag-dive in sa N8N automation journey mo, importanteng maintindihan muna ang ilang key considerations. Dahil ang community edition ng N8N ay completely free. Meron kang powerful na tool na walang bayad sa license. Pero ibig sabihin din nun, ikaw mismo ang bahala sa self-hosting. Kasama na dyan ang pag-handle ng server updates, security patches, at kabuuang maintenance ng system mo. So kailangan mo talaga ng kahit konting technical knowledge dito. Bukod pa dyan, kahit na malakas ang AI capabilities at integrations ni N8N, like yung LangChain support para makagawa ng AI agent workflows, may mga limitations pa rin sa free version. Gaya ng ilang sabay-sabay na workflow executions at kung gaano katagal mare-retain ang logs kumpara sa mga paid tiers. Habang lumalaki ang automation needs mo, malamang kakailanganin mo rin eventually mag-upgrade sa paid plan para sa mas magandang performance at may dedicated support ka na rin. At sa huli, kahit na sobrang flexible at customizable ng open source model, ibig sabihin din nito na aasa ka sa community forums at sa malalawak na documentation. Kung magkakaroon ka ng issue or kailangan mo ng tulong sa pag-troubleshoot, kailangan mong maglaan ng oras para matutunan ng effective na prompt writing at workflow configuration para talagang ma-maximize mo ang power ng system na to. Ngayon, alam mo na kung ano ang N8N at gaano to ka-powerful. Tara na sa actual na steps ng pag-setup at pag-automate ng workflows mo. Sa mga susunod na bahagi, ituturo ko kung paano mo may install ang N8N sa low-cost VPS gamit ang Hostinger. Para ma-access to, gamitin mo lang yung link sa baba ng description. Pag kinlik mo yun, mapupunta ka sa page na ganito yung itsura. As you can see, makakakuha ka ng up to 67% off sa N8N hosting plan mo. At may mas malaking discount pa na i-reveal natin mamaya sa video na to. Kaya stay tuned. Pag nasa page ka na, pindutin mo lang yung choose your plan button. Tapos dadalhin ka nun sa mga hosting plan options nila. Makita nyo, meron silang KVM1 plan, KVM2 plan, KVM4 plan, at KVM8 plan. Bawat isa sa mga plan na to ay may kanya-kanyang benefits. At in reality, yung mga mas mahal na plans, mas maganda pagdating sa malaking storage at mas maraming space para makagawa ng mas maraming bagay sa software. Highly recommended ko kung nagsisimula pa lang kayo sa N8N na gumamit kayo ng isang simpleng KVM server tulad nitong KVM2. I-click nyo yung choose plan button, tapos mapupunta kayo sa checkout page. Now, ito yung sobrang importanteng part na sinabi ko kanina. Huwag kayong mag-skip para hindi nyo tumamiss. Para makuha nyo pa yung mas malaking discount, bukod pa sa 61% discount na meron na kayo, i-enter nyo yung coupon code na MyFirstWebsite. All caps, walang space. Para sa mas malaking discount. Makita nyo, dadagdagan to ng 10% sa overall discount natin. Kaya a total of 71% discount na yung makukuha nyo sa hosting plan. Sobrang insane nito. At kung hindi nyo pa rin to iti-take advantage, hindi ko na alam kung ano ginagawa nyo. Pag meron na kayo nito, i-click nyo lang yung continue button, tapos mapupunta kayo sa checkout page kung saan ilalagay nyo yung credit card details nyo, billing information, at makapag-start na kayo gamit ang Hostinger. Kapag nakapag-start na kayo with Hostinger, mapupunta kayo sa isang page na ganito yung itsura. Ito yung tinatawag na Hostinger H-Panel. Basically, ito yung dashboard nila. Dito nyo ma-access halos lahat ng services sa Hostinger at lalo na yung VPS options nyo. Ang gagawin natin ngayon ay pumunta sa sidebar at i-click yung VPS tab. Pagka-click nyo, makikita nyo dito yung mga VPS options. Pwede kayong kumuha ng bagong VPS plan dito sa itaas, or kung first time nyo at wala pa kayong VPS server, i-click nyo lang yung create new VPS. Pag kinlik nyo yun, mapupunta kayo sa step-by-step guide para ma-set up yung VPS nyo na may kasamang N8N connections. Merong template na pwede nyong gamitin kaya hindi nyo na kailangang mano-manong ayusin lahat. Sobrang dali at intuitive. Tapos less than 30 seconds lang, tapos na. Kapag nakasetup na lahat, ganito yung makikita nyo sa VPS page nyo. At para makapaglaro-laro na tayo ng settings dito, i-click lang natin yung manage button or yung 3 dots. Tapos punta tayo sa settings page. Pagka-click natin ng manage, mapupunta naman tayo sa bagong page. As you can see, halos ready to go na yung N8N dito sa page na to. At pwede na tayong mag-start gumawa ng changes or gamitin na yung AI automations natin
natin at simulan na itong i-build. Ang kailangan lang natin gawin para makapunta sa N8N ay click yung mismong Manage App button. Pagka-click natin ng Manage App button, mapupunta tayo sa mismong N8N account natin. Kung wala pa kayong N8N account, make sure na gumawa muna kayo. Ipaprompt naman kayo na gumawa kung first time nyong mag-login. Pag nakapasok na kayo sa N8N, baka ganito yung itsura niya. So sa case ko, meron akong test workflow dito na i-delete ko muna para hindi tayo malito. Ito na yung makita nyo. Hihingan na kayong gumawa ng very first workflow nyo dito. At pwede kayong magsimula from scratch. ChatGPT said, isa sa mga bagay na mas madali talagang gawin ay magsimula gamit ang template. Pwede kayong pumunta sa bottom left at i-click yung templates tab. Dadalhin kayo nito sa templates page nila kung saan makakahanap kayo ng halos lahat ng may isip nyong AI automation tools. Meron para sa marketing, content creation, advertisements, email marketing, at marami pang ibang super useful na automations. Now, itong video na to ay specifically tungkol sa kung paano gamitin ang AI sa daily business operations natin. Kaya hanapin natin yung mga AI templates. Ayan, makikita nyo, napakarami nilang AI templates na pwede nating pagpilian. May 382 results tayong pwedeng i-browse. Merong use OpenAI to transcribe audio, merong AI-powered social media content generator, meron ding powered chatbots, automated content generation, at sobrang dami pang iba. Para sa video na to, gamitin natin yung OpenAI to transcribe audio, summarize with AI, and then save to Google Drive na template. Ang dami nitong pwedeng paggamitan. Kunwari, gusto mong i-transcribe ang transcript ng isang YouTube video, kumuha ng meeting notes, or baka isa kang estudyante na gusto lang i-transcribe yung notes mo at i-save sa Google Drive. So, i-click na natin yung malaking green button na may nakalagay na Use Workflow, tapos i-click na din natin yung Import Template to our self-hosted VPS. Pagpasok natin, may lilitaw na step-by-step wizard para tulungan tayong i-connect lahat ng proper credentials para gumana ng maayos yung mga apps na involved. Kapag okay na lahat, click lang natin yung next button para mapunta tayo sa actual na automation editor. Isa rin sa mga magandang part ng templates na to ay usually may kasamang step-by-step guide to mismo sa gilid ng template para hindi ka magkamali at alam mo na agad kung paano gamitin yung template na binigay. Pwede rin tayong mag-zoom in dito ng konti para makita natin step-by-step kung paano gumagana yung automation na to. Kita nyo, step 1 ay yung start transcription service. Ito yung pinaka-start ng workflow. Tapos, punta naman tayo sa step 2. Dito, naghahanap tayo at dina-download natin yung mga audio files mula sa Google Drive. Tapos, i-filter muna sila bago i-download ulit papunta sa specific folder natin sa Google Drive. Isa pa sa mga magagandang feature dito, may binigay silang optional trigger na pwede mong isama sa buong automation kung feeling mo useful siya sa workflow mo. Pag-scroll pa natin pababa, makikita natin yung step 3 ay ang transcribing the audio gamit ang OpenAI or ChatGPT. From here, dalawa lang ang pwedeng gawin. Pwedeng i-process yung transcript o kaya gumawa ng structured JSON in Markdown format. Parehong madaling basahin ng mga LLMs, large language models. At mas madaling maintindihan at galawin ng ChatGPT model. Meron ding option na i-save yung raw transcript directly sa Google Drive na syempre pwedeng mas helpful pa depende sa gamit mo. Lahat ng to nagme-merge dito sa maliit na merger na to. Tapos dediretso siya sa email content formatter. At pagkatapos nun, magsasend siya ng Gmail message or Telegram message. And ayun na, buo na yung automation. Ang pinaka-astig na part dito, kung hindi mo naman ginagamit yung ibang software na nandyan, pwede mo silang palitan ng kahit ano. Kunwari, hindi mo ginagamit si ChatGPT at ang gamit mo ay DeepSeek o kaya Claude. Pwede mong palitan. Kung gusto mong palitan yung Google Drive, pwede rin. Kahit anong maisip mo, pwede i-customize. At syempre, meron ding option na gumawa ng automation completely from scratch. Hindi mo kailangan gumamit ng template dito. I-click mo lang yung Add First Step button, tapos simulan mo ng magdagdag ng mga triggers base sa kung anong gusto mong mangyari sa automation mo. Kung gusto mong maghanap ng specific na apps para i-integrate dito, sobrang dali lang din naman. I-google mo lang or hanapin mismo sa search bar kung ano yung kailangan mo. Kunwari, gusto mong idagdag yung Google Calendar. Pwede mo siyang i-type sa search tab. Pwede mo ring hanapin sina ChatGPT, Facebook, at sobrang dami pang ibang applications. Pwede ka nang mag-start gumawa nito row by row at i-set up kung kailan siya magti-trigger or kahit i-schedule mo siya na tumakbo at a specific time every day. Pwedeng webhooks, form submissions, at kung ano-ano pa. So, sobrang daming pwedeng gawin. In no time, makakagawa ka na ng solid na automation gamit tong platform na to. Ayun lang. Yan na halos lahat ng kailangan mo para makapagsimula sa N8N at sa AI automation gamit siya. Kung may mga tanong kayo tungkol sa service or sa software, i-comment nyo lang sa baba. At kung nakatulong sa inyo tong video na to, make sure to like and subscribe para hindi nyo ma-miss yung mga future videos namin. Sana nag-enjoy kayo sa video na to and kita-kits tayo sa next one.